Magandang umaga po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Conrado. Nais ko pong ibahagi sa inyong YouTube channel ang aking naging kakaibang karanasan tungkol sa mga kababalaghan at kung paanong nagkaroon ng kasagutan ang aking paghahanap ng ilang dekada na rin. Kung ano ang aking tinutukoy ay siyang nais kong ibahagi sa inyong masugid na mga taga-subaybay. Ilang taon na rin nang nakalipas mula nang mangyari ang aking kwento. Isa akong biyudo at may isang anak na lalaki, si Ping. 10 taong gulang, hindi niya rin ito tunay na pangalan. Humahangos ng umagang yon na umuwi ng bahay ang aking anak. Tay! Tay! Masamang balita po! Masamang balita pala eh. Huwag mo na sabihin sa akin. Paano niyo po malalaman kung di ko po sasabihin sa inyo? Kung ikakayaman natin yan, sige sabihin mo sa akin. Pero kung hindi naman, huwag mo na sabihin. Hindi ako interesadong malaman. Ano ba yan? Ang KJ niyo naman, Tay. Kayo na nga pong dadalan ng balita, ayaw niyo pa. Pakikinggan niyo na nga lang, tamad pa kayong makinig. Baka kasi kung kaninong chismosa mo lang narinig yung ibabalita mo sa akin eh. Tay, hindi po to chismis. Totoo po ito. Tungkol ba saan yan? Sa mga aswang po na natagpuan po sa kabilang baryo. Ano ka mo? Aswang? Aba, uso pa ba yun ngayon? Opo, Tay. Saka, hindi po yun aswang na gaya ng sinasabi mo. Anong hindi katulad ng aswang na sinasabi ko? Yung gaya po ni Aling Yolanda. Sabi nyo, inaswang siya ni Mang Tino, di ba? Kaya iniwan ni Aling Yolanda ang asawa at sumama na kay Mang Tino. Loko ka talaga. Ibang aswang naman yung tinutukoy ko dun eh. Kaya nga po, Tay, dahil yung ibabalita ko po sa inyong aswang ay totoong aswang talaga. May mga matutulis na pangil, mahahabang kuko at nakakatakot po na anyo. Bakit? Ano bang meron sa aswang na sinasabi mo? Tay, may mga pinatay. Tapos, iniwang labas po ang lamang loob ng mga biktima. Totoo ba yan? Opo, Tay. Doon nga po sa kabilang barangay. Sa barangay Arkong Bato po. Nakatabi lang nitong barangay Daang Bato na barangay po natin. Aswang nga ba, anak? Baka mamaya may kung ano lang mabangis na hayop na naligaw doon. Tapos, ipinamamalita na nila nakagagawa ng aswang. Basta tayo yun po ang bali-balita eh. Nahuli raw ba yung aswang? Hindi nga po, Tay. Kasi nga daw po, nakatakas. Naku, naloko na. Kung ganun, abay, delikado tayo. Tama po kayo, Tay. Hindi lang po ang mga taga-Arkong Bato ang delikado, kundi maging tayong mga taga rito sa Daang Bato. Dahil baka sa susunod, dito naman po humanap na magiging biktima ang aswang na yun. Tama ka dyan, anak. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Yun nga po ang dahilan kaya sinabi ko po sa inyo eh. Para po makapag-ingat tayo. Lalo na, lagi po tayo nasa labas, di ba? Dahil po sa trabaho nyo, Itay, bumibili tayo ng mga sirang alahas. Nagpupunta tayo sa kung saan-saan para lamang humanap ng mabibili. Kapag umaalis naman tayo, syempre, kasama na dun yung lagi natin pag-iingat. Tama po kayo. Dapat talaga dinodoble natin lagi ang pag-iingat natin. Dahil hindi natin alam kung kailan biglang sasalakay ang aswang na umatake po dun sa kabilang baryo. Saka anak, alam mo, hindi tayo dapat matakot sa kanya. Pero Tay, wala raw po sinisino ang aswang eh. Lahat po maaaring maging biktima niya. Pero hindi tayo, anak. Si Tatay talaga ang yabang magsalita. Hindi po natin kaya ang aswang na yun kapag biglang nagpakita sa atin. Wala ka bang tiwala sa akin, anak? Bakit po, Tay? Kaya niyo po bang harapin ang aswang? Depende. Depende po ba sa laki ng aswang, Tay? Oo. Saka depende sa anong klaseng aswang. Tay, hindi ko po alam kung anong klase ng aswang yung umatake sa barangay Arkong Bato eh. Sana, mahinang aswang lang po yun. Anak, lagi naman ako nakahanda sa aswang. Kahit pa sa kung anong maligno.
may mga paraang itinuro sa akin na pangontra sa mga aswang. At kapag umaalis ako, lagi akong may dala. Asin at bawang po ba, Tay? Oo, pwede naman yun. Kasi nga, hindi nila kakayanin ng amoy ng bawang. Tapos, takot din sila sa asin. Paano po kung ibang aswang sila at hindi na po takot sa asin at bawang? Okay lang, kasama naman kita anak eh. Ho? Ako pong ipang tatapat niyo sa aswang? Malay ko, kung takot pala sila sa itsura mo. Tatay naman eh, kung ano nung sinasabi eh. Nakakatakot ba ang itsura ko? Anak, nagbibiro lang ako. Ikaw naman kasi masyado mo siniseryoso ang ganyang mga balita. Minsan kasi, yung ganyang balita ay gawa-gawa lamang. Ba't po gagawa ng ganung balita? Para po ba takutin po ang mga bata? Ganun po ba? Mismo, nakuha mo. Para mga bata pagdating ng dilim ay hindi na lumalabas pa at manatili na lamang sa loob ng bahay para mag-aral ng leksyon nila. Ganun po ba yun, Tay? Oo naman. Kasi nga ang mga kabataan gusto lagi nasa galaan. Kaya ginagamit na panakot ang mga aswang para hindi na sila gumala-gala pa sa gabi. Pero Tay, totoo po talaga yung nasagap ko pong balita. Dahil nga, meron pong napahamak. Kaya nga, dapat ay mag-ingat na lang tayo para walang masamang mangyari sa atin. May kakulitan ang anak kong si Ping. Minsan, marami siyang mga tanong at hindi siya titigil hanggat hindi nalalaman ang sagot sa kanyang tanong. Bilang magulang, ayoko ring kumpirmahin ang tungkol sa napapabalitang aswang. Dahil makakaapekto lang yon sa kanyang isipan bilang isang bata. Magdudulot ng takot at pagkabahala. Ayokong lumaki siya na mahina ang loob dahil hindi yun makakatulong sa kanya. Pero Tay, hindi po ako natatakot sa aswang. Talaga? Opo, kasi nga po sabi nyo, kampo ng dilim ang mga aswang. Tama ka. Kaya nga sila ay masasama dahil nasa panig sila ng kadiliman. Lagi naman po tayo nagsisimba, di ba Tay? Kaya tiyak na hindi po tayo pababayaan ni Jesus. Tama ka anak. At siya ang magiging kakampi natin at magliligtas sa atin sa anumang oras. Tama po kayo, Tay. Kaya wala po tayong dapat nakatakutan. Napangiti na lamang ako sa sinabi ng aking anak. Dahil sa murang kaisipan niya, ay unti-unti nang nakaukit ang pagtitiwala sa may kapal na siyang makakatulong sa kanya laban sa mga kasamaan. Pero siyempre, kailangan pa rin namin ang maging matataga at matapang. Dapat pa rin sa amin manggagaling ang unang pagkilos at paggawa ng paraan. Dahil sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hindi rin nawala sa isipan ko ang tungkol sa ibinalitang yun ni Ping. Dahil pangamba at pag-aalala ang hatid nun sa baryo Arkong Bato. At sapagkat karatig lang nun ang aming baryo, ay apektado na rin ang mga kababaryo namin sa hindi magandang balita. Ang balitang kumakalat tungkol sa gumagalang aswang sa baryo Arkong Bato ay hindi maaaring makaapekto ng aming pinagkakakitaan. Pagbili kasi ng mga sirang alahas ang trabaho ko at nakakarating sa iba't ibang barangay. Minsan nga ay sa ibang bayan pa para humanap ng mga taong may mga sirang alahas na nais nilang ipagbili. Ito naman ay naibibenta ko rin sa aking mga kakilala na nagtutunaw ng mga sirang alahas na may halong ginto para gawing bagong alahas. Hindi madali ang trabaho kong ito at madalas nga ay isinasama ko si Ping. Lalo na kapag wala siyang pasok sa eskwelahan. Nakasanayan na ng anak ko ang sumama sa akin sa pamimili ko ng mga alahas. Pero noon ko lang sa kanya narinig ang ganong katanungan.
Ano nga uli yung tanong mo sa akin, anak? Pakiulit mo nga. Ang sabi ko po, Tay, kung bakit po sa dami ng trabaho ay ang pamimili po ng sirang alahas po ang napili nyo. Di po ba kayo napapagod na araw-araw, lakad po tayo ng lakad? Tapos kung saan-saan pa po tayo nakakarating? Wala akong magagawa. Ito na kasi yung nakasanayan kong trabaho eh. Pwede naman po kayong pumili ng iba pang trabaho, Tay. Pwede pong magtinda na lang po tayo sa palengke. Madali lang naman po yun eh. Anak, ganito kasi, minahal ko na rin ng ganitong trabaho. Kasi po, Tay, ang hirap din kasi kapag lagi pong umuulan. Hayaan niyo, Tay, ako po mag-aaral po ako mabuti. Para po kapag tapos na po ako sa pag-aaral at may trabaho na po ako na po ang bahala sa inyo. Ako na lamang po magtatrabaho para sa atin. Hindi na po kayo pupunta kung saan-saan araw-araw para bumili po ng mga alahas. Salamat, anak. Nakakatuwa naman. Nakasama ako sa mga plano mo. Ang bait talaga ng anak ko. Siyempre po, Tay. Pero anak, hindi ko rin kasi basta kayang iwan ang trabahong ito. Tay, hindi pa po ba kayo nagsasawa at napapagod? Hindi ko pa ito maaaring pagsawaan, anak. Bakit naman po? May iba pa akong dahilan kung bakit ko kailangan manatili sa ganitong trabaho. Ano po yun, Tay? Sa ngayon, anak, hindi ko pa masasabi sa'yo. Pero alam kong maiintindihan mo. Ayoko pang sabihin sa'yo dahil ayokong umasa ka. Tapos, mabibigo ka lamang. Kayo po ang bahala, Tay. Kung ayaw niyo pa pong sabihin sa akin, okay lang po yun. Salamat, anak. Pero kapag nagkaroon na ng linaw ang tungkol sa sinabi ko sa'yo, siyempre, ikaw ang unang-unang makakaalam. Malinaw sa aking isipan ang rason ko kung bakit kailangan kong piliin ang ganitong uri ng trabaho. Sapagkat ito lang ang alam kong paraan para magkaroon ng katuparan ang isang bagay na sa kamusmusan ko pa lang ay akin ng pinangarap. Kaya ng araw na yon ay nakatakdang magtungo kami ni Ping sa barangay Arkong Bato, pati na rin sa iba pang barangay dahil nga sa aking trabaho. Aalis na po ba tayo, Tay? Oo, anak. Kung hindi ako hahanap ng mga nagbebenta ng sirang alahas, ay hindi ako kikita. Hindi ko na mabibili ang gusto mo. Kaya nga po tutulungan ko po kayo, Tay. Salamat, anak, ha. Pero kailangan po, magdala po tayo ng mga gamit na pangontra po natin sa aswang. Ay, nako. Hindi mo talaga nakakalimutan yung balita tungkol sa aswang, ano? Oo naman po, Tay. Kaya ako na lamang po ang bahala. Maghahanda ako ng pangontra laban po dun. O sige, kung gusto mo, ikaw ang masusunod. Ipinaubaya ko na lamang sa aking anak ang tungkol sa mga bagay na kailangan para pangontra sa mga kampo ng dilim. Tay, okay na po. Handa na po ako. May nakaredy na po akong bawang at asin. Ewan ko na lang po kung magawa pa tayong pakialaman ng mga aswang na maaaring makainkwentro natin. Lagot talaga sila sa atin, Tay. Iahanda ko naman ang aking balisong na regalo pa sa akin ng aking ninong. Di ba, Tay, sabi niyo po sa akin yung balisong po na yan ay galing po sa Bulalakaw tapos ginawa pong talim ng balisong. Ganun na nga, anak. Kaya ibig sabihin lang po, mainam po talaga na sandatayan laban po sa mga aswang. Nagtungo kami ni Ping sa barangay Arkong Bato para simulan na ang pagbili ng sirang alahas sa mga taong naroroon. Positibo ako na may magbebenta sa amin. Habang naglalakad kami ni Ping, lumapit sa amin ang isang lalaki. Malaki siya at malapad ang katawan. Tila ba mukhang kontrabida sa pelikula. Teka sandali. Bago kayo dito, no? Opo. Mamimili po kami ng mga lumang alahas. Yun nga lang kaya ang pakay nyo. Baka naman, nagmamanman lang kayo. Naku, hindi po, Manong. Saka,
Ba't naman po kami magmamanman? Ako nga pala si Kapitan Lino, ang pinagkatiwalaang manguna dito sa barangay. Kumusta ho kayo, Kapitan? Mabuti naman. Conrado po ang pangalan ko. At ito naman pong kasama ko ay si Ping. Anak ko po. Hello po, Kapitan. Paumanin, kung nag-isip ako ng hindi maganda sa inyo. Bakit po, Kapitan? Ano po bang problema dito sa barangay Arkong Bato? Hindi siguro kaila sa inyo ang nangyari dito sa baryo namin. May mga taga rito na naging biktima ng mga aswang. Opo, nakarating nga po yun sa akin. Kaya nga lahat ng mga bagong muka na nakikita namin na pumapasok dito sa aming barangay ay sinisita namin bilang pag-iingat. Huwag po kayo mag-alala, Kapitan. Dahil wala po kaming gagawing masama ng anak ko dito. Totoo po yun, Kap. Mamimili lang po kami ng mga luma at sirang alahas. Yun lang po ang sadya namin dito. Tama po ang anak ko. Kaya wala po kayong dapat na ikabahala. Saka, hindi rin po kami aswang. Sa gwapo po namin ng tatay ko eh. Malabo pong maging aswang kami. Palabiro pala ang anak mo. Pasensya na po kayo sa anak ko, Kapitan. Okay lang, Conrado. Nakakatuwa nga siya dahil hindi mahiyain. Kung ganun po, Kapitan, ayos na po kami dito ni tatay. Pwede na po naming ipagpatuloy ang aming negosyo. O sige, basta mag-iingat kayo. Pero hindi ko maaaring tiyakin ang inyong kaligtasan habang nandito kayo sa barangay ko. Huwag po kayo mag-alala, Kapitan. Kaya po naming alagaan ang aming mga sarili. Kami na pong bahala. At maraming salamat po. Maayos naman ang naging pag-uusap namin ni Kapitan. Kaya hinayaan niya kami na ipagpatuloy ang pag-iikot sa barangay para makahanap ng magbebenta sa amin ng mga sira at lumang alahas. Sinuyod namin ang bawat lugar sa barangay na yon. Inabot na kami ng hapon, pero mukhang wala pa rin lumalapit sa amin para magbenta ng sirang alahas. Napaisip tuloy ako na baka hindi mahilig mag-alahas ang mga taga-barangay Arkong Bato. Nakakalungkot naman po, tay. Nangawit na po ako sa paglalakad pero mukhang uuwi po tayong luhaan. Anak, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Malay mo, may biglang magbenta pa rin sa atin. At hindi nga ako nagkamali. Dahil maya-maya lang ay may tumatakbong batang lalaki na lumapit sa amin. Manong! Manong! Pinapatawag po kayo ng Lola Santina ko. Aba, bakit daw iho? Meron daw pong kwintas na ibibenta po sa inyo. Talaga, bata? May ibibenta sa amin ng lola mo? Oo, kaya nga pinatakbo ko ni Lola para lapitan kayo eh. Wow, ayos pala. Ay, siya nga pala. Ako nga pala si Ping. Ikaw, anong pangalan mo? Mikoy ang pangalan ko. Ako si Ping, at ito naman ang tatay ko na si Conrado. O siya, halika na Mikoy. Puntahan na natin ang lola mo para makita ko na yung kwintas na ibebenta niya. Nauna nang lumakad si Mikoy at nakasunod naman kami ng anak ko. Pagkalipas ng ilang minuto ay narating namin ang isang maliit na kubo. Nandito na po tayo sa bahay namin. Sandali lang po pupuntahan ko lang po sa looban Lola Santina ko. O sige Mikoy, maghihintay na lang kami dito sa labas. Pumasok na sa loob ng bahay ang bata at pagkaraan lamang ng ilang saglit ay kasama na niya ang isang matandang babae. Lola Santina, sila po yung pinahabol niyo po sa akin. Si Mang Conrado po at si Ping. Pasensya na kayo. Unaabala ko pa kayo, Conrado. Nakita ko kasi, napapauwi na yata kayo. Kaya nga po eh. Pero nagbabakasakali pa rin kami na may tatawag sa amin para magbenta ng alahas. Swerte nga po kasi bigla pong dumating si Mikoy. Ano nga ho pala yung ibibenta nyo sa amin? Isang bagay na nakita ko lang din. Pero nagbabakasakali akong
merong pakinabang. Pwede ko hubang makita yung alahas po na ibibenta nyo? Hanggang sa may dinukot ang matandang babae sa loob ng kanyang saya. Nakabuhol yun ng panyo. Kinalas ang pagkakabuhol at tumambad sa amin ni Ping ang isang kwintas na tila isang medalyon. Ito ang kwintas na sinasabi ko sa inyo. Inilahad ko ang aking kamay at inilagay naman ng matandang babaeng aking kaharap ang isang medalyon sa aking palad. Hindi naman ito yari sa ginto, kundi sa tanso. May nakaukit sa medalyon na tila ba araw. Ang mga letra na naroon ay paikot na nakaukit sa araw at hindi ko mabasa dahil kakaiba ang pagkakaukit nito. Tay, kakaiba po ang kwintas na yan Bumibili po ba tayo ng ganyan? Hindi ko pa rin alam, anak, dahil hindi naman ito gawa sa ginto eh. Hindi po ba kayo bumibili ng ganyan? Hindi kasi ganitong mga alahas ang binibili namin. Pero kakaiba ang medalyon na ito. Kung hindi nyo binibili ang kagaya niyan, ay pwedeng ibigay ko na lamang sa inyo. Oh, ibibigay niyo po sa akin? Oo, kasi nga, kung hindi naman pala nabibili, edi ipamimigay ko na lang. Kaya, sige, sa inyo na lang yan. Lola, sa akin na lang po kaya. Hindi na, apo. Saka, wala ka namang paggagamitan yan. Pwede ko pong isuot na lang yan, Lola. Tsak babagay po sa akin yan. Nakakahiya naman na po kung babawiin ko pa. Kaya hayaan mo nang ibigay ko na lang dito kay Conrado. Sige na nga po. Huwag po kayo mag-alala. Dahil kahit papano, ay magbibigay po ako ng konting pera sa inyo, Aling Santina. Nako, hindi na kailangan. Sa kagaya ng nasabi ko, ay napulot ko lang naman ang medalyon na yan doon sa gubat nang minsan akong magawi roon. Aling Santina, tanggapin niyo na lang po bilang tulong ko na rin po sa inyo. Aba sige, ikaw ang bahala. Heto po ang konting halaga. Sige po, kunin niyo na po ito, Aling Santina. Salamat. Malaking tulong ito sa amin ng apo ko para pambili ng pagkain. Hindi na rin kami nagtagal pa ng anak ko sa pakikipag-usap kay Aling Santina. Kailangan na rin naming umuwi. Habang naglalakad kami, ay pinagmamasdan ko ang medalyon na ibinigay sa akin ni Aling Santina. Pangkaraniwan lang naman ito kung titignan. Pero dahil sabi nga niya, ay napulot lang niya, kaya wala rin siyang alam kung para saan ba ang medalyon na hawak ko. Pero hindi ko maintindihan kung bakit tila ba may kung anong bagay na nagtulak sa akin para tanggapin yon. Samantalang hindi ko rin naman alam kung saan ko yon maaaring gamitin. Tay, tanong lang po, ano po bang gagawin niyo sa medalyon na ibinigay po sa inyo ni Lola Santina? Hindi ko nga rin alam, anak eh. Pero maaari ko namang isuot ito. Ikaw, gusto mo ba? Ang pangit naman yan, tay. Sa kaluma na. Ayoko pong isuot yan. Pero mukhang kakaiba ito, anak. Basta ayoko po niyan, tay. Kayo na lang po magsuot niyan kung gusto nyo. Kaso nga lang eh, parang ayoko ring isuot eh. Baka kumati ang balat ko. Itapon nyo na lang po kaya yan, tay. Saka wala rin po tayong mapapakinabangan dyan eh. Hindi naman po yan binibili ni Mr. Sholi. Kasi nga, mga sirang alahas po na may halong ginto lang ang binibili niya. Yan po parang bakal lang naman yung medalyon na yan, tay. Wala pong halaga yan. Pero sayang naman, anak, kung itatapon ko to. Saka binigay sa akin to ni Aling Santina. Kaya kailangan, palagahan ko to. Itatabi ko na lang. Malay natin, bigla ko tong kailanganin, hindi ba? Sige po, tay. Kayo na lang po ang bahala. Saka anak, hindi ko rin alam kung bakit kakaiba ang pakiramdam ko habang kausap natin kanina si Aling Santina. Bakit po, tay? Ano po bang nararamdaman nyo kanina? Hindi ko nga maipaliwanag. Pero parang
Magaan ang loob ko sa kanya eh. Kaya nga, binigyan ko siya ng pera. Kasi naawa ko sa kanya. Talaga naman pong nakakaawa sila ni Mikoy eh. Para nga pong masisira na po yung kubo na tirahan nila. Paano kaya sila nabubuhay na maglola, no? Oo nga po. Kung matanda na po si Lola Santina, saan po sila kumukuha ng pagkain nila, di ba? Hayaan mo. Kapag sa sunod na araw at nagawi ulit tayo sa lugar na ito, papasyal tayo sa bahay nila. Sige po. Saka, mukhang mabait din po si Mikoy. Pwede ko po siyang maging kaibigan. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko sa medalyong ibinigay sa akin ni Aling Santina, kaya inilagay ko na lang muna yon sa aking bulsa. Pagdating sa bahay, ay itatabi ko na lamang kasama ng iba kong mga gamit. Hindi kasi ako mahilig magtapon ng mga gamit kahit ito ay luma na. Mas gusto kong itabi lamang yon dahil nga ang mga lumang gamit ay nagpapaalala sa akin ng mga nakalipas. Kapag nakikita ko uli ang mga ito, ay bumabalik sa isipan ko ang mga karanasan at alaala na may kaugnayan sa isang lumang gamit. Hindi naging mainam para sa amin ni Ping ang maghapong lumipas. Wala kaming nabiling sirang alahas, subalit alam kong nangyayari talaga ang ganon. Ngunit maaaring sa susunod na araw ay siswertihin na kami. Ganon naman talaga. Hindi sa lahat ng araw ay laging umaayon ang pagkakataon. May araw talaga na minamalas. At may pagkakataon naman na sadyang maamo ang swerte. Kaya umaasa na lamang ako na makakabawi kami sa mga susunod na araw. Napagod kami sa maghapong paglalakad. Kaya nang sumapit ang gabi pagkatapos naming maghapunan, ay naghanda na si Ping para matulog. Gusto ko na ring magpahinga dahil bukas ay muli kaming aalis ng anak ko para sa aming pag-iikot. Tahimik ang gabi, kaya maaga rin kaming nakatulog na mag-ama. Subalit nasa kalagitnaan ng hating gabi nang magising ako dahil sa malakas na kalabog mula sa bubong ng aming bahay. Nawari bang may mabigat na bagay na bumagsak doon. Napabangon ako sa pagkakahiga. Napatitig ako sa bubong ng bahay. Maigi na lang at gawa na sa yero ang aming bubong. Marahil kung yari ito sa sawali o kugon, malamang ay nasira ito o kaya ay lumusot sa loob ng bahay namin ang bagay na bumagsak doon. Habang nakatingin ako sa bubungan, ay narinig kong nagsalita si Ping. Nagising na siya. Tay, ano po nangyari? Parang may ingay po kanina. Narinig mo rin ba yun, anak? Opo, nagulat nga din po ako eh. Merong bumagsak sa bubong ng bahay natin. Ano po yun, Tay? Hindi ko rin alam eh. Saglit pa, ay nakarinig kaming mag-ama ng ingay mula sa labas ng bahay. Ingay na tila tunog ng kung anong hayop. Hindi ko mawari kung ungol ba yun o atungal. Napatingin ako sa bintana ng bahay na nakalimutan ko palang isara. Tila galing sa lugar na malapit sa bintana ang pinagmumulan ng ingay. Lumapit ako sa bintana upang isara yon. Subalit ganun na lamang ang gulat ko dahil biglang may lumitaw sa labas ng bintana. Isang uri ng nilalang na nakakasindak ang anyo. Bahagya akong napasigaw sa pagkagulat at agad na isinara ang nakabukas na bintana. Agad namang lumapit sa akin ang anak ko na nag-aalala. Tay, bakit po? Ano po nangyari? Bakit po kayo napasigaw? Anak, may kung anong hayop akong nakita. Ano pong hayop yun, Tay? Hindi ko rin alam eh. Ngayon lamang ako nakakita ng ganong hayop. Naku, lagot na. Bakit anak? Tay, baka naman po, aswang na po yung nakita nyo. Ano ka mo? Aswang? Opo, Tay. Kasi po, narinig ko po yung mga usapan tungkol sa aswang na nagpapakita at umaatake po sa barangay Arkong Bato. Sabi po nila, ay mukha daw po yung hayop.
Pinaghalong aso at baboy ramo ang itsura tapos parang tao din po. Ganun po bang nakita nyo, Tay? Hindi kagad ako nakasagot sa tanong ng anak ko dahil tama ang kanyang deskripsyon sa nilalang na nakita ko sa labas ng bintana. Isang parang tao dahil nakatayo ito pero ang itsura ay katulad sa hayop na aso at baboy ramo. O Tay, bakit hindi na po kayo nakapagsalita? Ganun po ba nakita nyo? Mukhang aso po ba na baboy ramo? Oo anak, ganun na nga. Naku po, aswang nga po yun, Tay. Ibig sabihin, ay gumagala na rin po sila dito sa lugar natin. Pero anak, ano kayang kailangan nila? Saka bakit kaya dito sa atin siya unang nagpakita? Baka po naligaw lang po, Tay. Kung manggugulo siya dito sa lugar natin, kailangan na maging handa tayo. Siguro po, sabihin na rin po natin sa mga taga rito ang tungkol po sa nakita nyo, Tay. Wag anak, baka mamaya kung anong isipin nila dahil hindi lahat ay maniniwala. Mas maiging sila na lang mismo makakita para hindi na tayo mahirapan pang magpaliwanag sa kanila. Oo nga po, no? Baka isipin nila, nananakot lang po tayo at gumagawa ng fake news. Kahit po totoo naman po yung sinasabi natin. Kaya nga, mas maiging sila nang makakakita at makapagpapatunay para makapag-ingat din sila. Kasalukuyang kaming nag-uusap ng anak ko nang muli naming marinig ang ingay mula sa labas ng bahay. Kasunod nun, ang tila pagbundol sa dingding ng aming bahay. Tay, ano po yun? Parang gusto pong sirain ang dingding ng bahay natin, ah. Dito ka lang anak ha. Akala yata ng halimaw na yun eh. Matatakot ako sa kanya. Dito ka lang, huwag kang aalis. Akong bahala. Totoong kinakabahan ako sa nangyayaring yun. Kaya lamang, hindi ako maaaring magpakita ng takot kay Ping dahil tiyak siya man ay natatakot din. Ayokong maging duwag ang anak ko, kaya nilakasan ko ang aking loob. Nagpunta ako sa kusina at hinagilap doon ang bagong hasa at mahaba kong itak. Hindi siya sasantuin ng aking itak, anak. Kahit ano pang uri siya ng halimaw, tatagpasan ko talaga ang ulo niya. Tay, mag-ingat po kayo. May nginig ang tuhod na lumabas ako ng bahay. Pero pinaglalabanan ko ang aking nararamdaman na takot. Sabi nga, palakasan na lang ng loob. Kailangan ipakita sa magiging kalaban na mas matapang ka at buo ang loob. Nakakatulong daw yun para masindak din ang kalaban. Kaya naman, yun ang ginawa ko. Nang makalabas ako ng bahay, ay agad kong iginala ang aking mga mata. Kung sino ka mang halimaw ka, lumabas ka! Magpakita ka sa akin! Huwag kang magtago sa dilim! Wari bang nanunuyo ang lalamunan ko sa kaba habang ako'y nagsasalita para ipakita at iparamdam sa halimaw na yun na handa akong harapin siya. Alam kong hindi yun pangkaraniwan. Mahirap kalaban ang nilalang na kampo ng dilim, lalo na't wala akong anumang taglay na mutya para harapin siya, kundi tapang at itak na ginagamit kong pangputol ng kahoy na panggatong ang tanging sandata ko. Habang naroroon ako sa labas, ay wala pa ring nagpapakitang anuman. Patuloy ko namang iginagala ang paningin ko para hanapin ang anyo ng halimaw na nakita ko sa may bintana. Hindi ako nagpapakampante, kundi naging alerto ako. Maigpit kong hinawakan ng itak hanggang sa maramdaman kong tila ba may nakamasid sa akin mula sa likuran ko. Kaya bigla kong umikot upang tignan yon. Nasa likod ko na pala ang aswang na kanina ko pa hinahanap at handa na akong atakihin. Nakaumang ang kanyang dalawang kamay na may matutulis na kuko na animoy patalim. Ang malaking bibig nito ay nakanganga at nakalitaw ang kanyang malalaki
at matutulis na ngipin. Sa kanyang paglundag na pag-atake ay bigla akong napayuko, kaya lumagpas ito sa akin. Subalit biglang buwelo ang aswang at nais niya akong balikan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Nang mga sandaling yun, hindi ko pa nakikita ang aswang, ay abot-abot ang kabang nararamdaman ko. Pero nang kaharap ko na siya at handa na kaming magsagupaan, ay nawala ang aking kaba. Kundi ang naiwan na lamang ay ang gigil para harapin at patayin siya. Sige! Halika, lumapit ka sa akin, Diablong buwang ka! Sige, lapit! Nang matikman mo ang hinahanap mo! Subalit, hindi agad lumapit ang aswang na yon, kundi nakatitig lang din siya sa akin. Nakipagtitigan ako sa aswang. Kitang-kita ko ang nagbabaga niyang mga mata. Wari bang gusto niya akong takutin. Pero nagkakamali siya dahil unti-unti nang nawala ang takot sa dibdib ko. Kundi ang nararamdaman ko ay ang kagustuang magapi ang halimaw. Maigpit kong hinawakan ang aking matalas na itak na tangi kong armas at ako ang dumaluhong sa aswang. Handa kong itarak sa kanyang katawan ang hawak kong sandata. Subalit, bago ko pa yon maitarak, ay nakita ko na lumundag siya ng mataas. Kaya naman naiwasan niya ang ginawa kong pag-atake. Bigla kong humarap sa aking likuran kung saan siya bumagsak. Muli ay nakahanda ang aswang para siya naman ang umatake sa akin. Galit na tila umuusok ang kanyang malaking ilong, pero nakipagsabayan ako sa kanya. Sinabayan ko ang kanyang pagsugod. Hindi ko na rin maintindihan kung saan nanggagaling ang aking nararamdamang tapang at lakas ng loob. Mabilis ang naging kilos ko, kaya nagawa kong sugatan ang aswang. Yun lang ang tangi kong nagawa. Pero ang talagang plano ko nang makipagsabayan ako ay hindi lang siya sugatan, kundi ang tapyasin kahit isa sa kanyang mga braso. Ang sugat na natamo ng aswang ay lalo lamang nagpagalit sa halimaw. Umaagos ang dugo sa braso ng aswang kung saan naroon ang sugat. Kaya alam kong sa susunod niyang pagsugod ay tiyak na gagawin niya ang lahat para makaganti sa akin. Umatungal ang aswang bago pa sumugod sa akin. Nagbuga din siya ng kung anong usok mula sa kanyang bibig. Naamoy ko ang tila usok mula sa bibig at hindi kaaya-aya ang amoy noon. Dahilan para masuka ako at maubo. Nahirapan ako na tila ba kakapusin ang aking hininga dahil sa mabahong amoy na pinakawalan ng aswang. Narinig ko ang pag-iingay ng halimaw na tila ba natutuwa sa nangyayari sa akin. Nakita ko ang pagbuelo niya para ako ay sugurin. Nang sumugod siya, bagamat kinakapos ako ng hininga ng mga sandaling yon, dahil sa mabahong amoy, ay nagawa ko pa ring umiwas. Subalit sa pag-iwas ko, ay nawalan ako bigla ng balanse at nabuwal ng patihaya. Sa nangyari sa akin ay pagkakataon na yon ng aswang upang malaya niya akong atakin at sagpangin. Kaya lamang, nang kakagatin niya na ako, ay nagmamadaling lumapit si Ping at may isinaboy sa aswang. Pumalahaw ang aswang at nagwala. Umuusok ang katawan at tila ba nahihirapan. Nailigtas ako ng anak ko sa tiyak na kapahamakan. Maraming salamat at lumabas ka, anak! Hindi ko po kayo maaaring pabayaan, Tay! Anong ibinuhos mo sa aswang? Ito po, suka po na may binabad po na bawang at sili. Maigi at naisipan mong kunin yan, anak. Ito po ang una kong nakita sa kusina, Tay. Kaya ito po agad ang kinuha ko. Patuloy na nagwawala at nagpapagulong-gulong sa lupa ang nasasaktang aswang. Bago pa ako nakalapit sa aswang, para sa kanyang katapusan, gamit ang mahaba at matalas na itak, ay kitang-kita kong
gumagapang ito papalayo upang makatakas. Tay, nakakalayo na po siya. Hayaan mo siya, anak. Tay, ang tapang niyo po. Pero anak, mas matapang ka dahil ikaw ang nagligtas sa akin. Salamat po dito, Tay. Sa suka po na may bawang at sili. Oo nga, anak. Hindi lang para maging sausawan ng suka na yan, kundi magliligtas din pala sa akin laban sa aswang. Yun nga lang po, Tay. Naubos na po ang sukan sausawan natin. Wala na po. Ayos lang yun. Madali lang naman na gumawa ulit ng bago niyan. Dahil wala na ang aswang at malapit na ring mag-umaga, kaya bumalik na kami ni Ping sa loob ng aming bahay. Nakakapagod ang mga pangyayaring yon, pero kapwa namin napatunayan ng anak ko na kaya naming iligtas ang aming mga sarili laban sa kung sino mang ibig puminsala sa amin. Hindi ko na rin ipinaalam pa sa ibang kalugar namin ang tungkol sa nangyari ng gabing nakalipas. Kinabukasan, muli naming ipinagpatuloy ang pagpunta sa kung saan-saan lugar upang mamili ng mga sirang alahas nang may mapansin kami ni Ping na isang lalaki na tila bago sa aming barangay. Palinga-linga ito na tila ba merong hinahanap. Lumapit kami ni Ping at inusisa ito. Amang, meron ka bang hinahanap? Baka makatulong kami ng anak ko. Salamat na lamang sa inyo. Halos alam ko ang pasikot-sikot sa lugar na ito. Kaya maaari ka magtanong sa akin kung gusto mo. Makulit ka rin ano? Teka man, ang gusto ko lang naman ay makatulong. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Aba, teka. Ang yabang niyo naman. Ikaw na nga ang gustong tulungan ng tatay ko eh. Tapos, ikaw pa itong mayabang? Sinabi ko bang kailangan ko ang tulong ng itay mo? Hindi naman, di ba? Hambog ka talaga. Total, di mo pala kailangan ng tulong namin. Eh di sige, bahala ka. Ikaw rin, baka hindi mo alam kung anong meron dito sa barangay namin. Baka hindi ka na makalabas ng buhay dito. Tinatakot mo ba ako? Hindi, nagpapaalala lamang ako. Tay, hayaan na nga natin ang mayabang na yan. Huwag tayong makipag-usap sa taong kagaya niya. Mabuti pa nga anak, makakasira lang ng araw natin ang mga taong ganyan. Buti pa nga umalis na kayo. Sisirain nyo lang din ang araw ko. Aba, at talagang araw mo pang nasira, eh ikaw nga itong magaspang ang ugali eh. Ang dami mo talaga sinasabi. Sige na, iwan nyo na ako. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Ayoko ring makipagtalo pa dahil wala namang mangyayari. Pero may napansin ako sa lalaking aming kausap. Nakabalot ng tela ang kanyang kaliwang braso. Napatitig ako doon na agad namang nakita ng lalaki. Anong titingin-tingin mo, ha? Ano nangyari sa braso mo? May sugat ka ba? Parang may dugo kasi ang telang nakabalot eh. Wala kang pakialam. Tay, sabi ko nga po, iyaan na po natin siya. Masyadong mayabang ang isang yan. Kala mo kung sino. Sige anak, halika na. Maaabala lang tayo sa lakad natin eh. Mabuti pa nga iwan nyo na ako. Dahil ayoko ring makita ang mga pagbumuka nyo. Sige, layas na. Tinalikuran na lang namin ang lalaking mayabang. Pero hindi ko maintindihan kung bakit para bang mainit ang dugo niya sa amin. Samantalang noon lang naman namin siya nakita. Bakit nga kaya may benda ang lalaking yun sa kaliwang braso niya, no? Baka nga po may sugat siya, Tay. Ang ipinagtataka ko lang anak, saan kaya niya nakuha ang sugat na yon? Bakit po, Tay? Ano po bang iniisip nyo? Nagtataka lang kasi ako anak. Naisip ko, di kaya siya yung aswang na nakainkwentro natin kagabi? Po, bakit niyo naman po nasabi yun, Tay? Dahil
Kaliwang braso ng halimaw ang tinamaan ko ng itak ko kagabi nang magpambuno kaming dalawa. Oo nga no. Kaya posibleng siya po yung aswang na ngayon ay nasa anyo pong tao. Tama ka, anak. Dahil madalas ang aswang ay nasa anyong tao kapag araw. Maaaring aswang nga siya, Tay. Saka, bakit parang ang init ng ulo niya sa atin nang kausapin natin siya kanina, di ba? Wala naman tayong kasalanan sa kanya. Saka, ngayon lang natin siya nakita. Yun nga din po ang iniisip ko, Tay. Nangiinis siya sa atin, samantalang gusto lang naman natin siyang tulungan, di ba? Baka kasi meron po siyang hinahanap. Kaya nga, maaaring siya ngang aswang. Nilingon namin ni Ping ang lalaking kanina lang ay kasagutan namin. Kaya lamang, wala na ito. Hindi na namin makita pa. Tay, bigla po siyang nawala doon, oh. At dali naman niyang nawala. Hindi pa tayo halos nakakaalis dito, ha. Tay, sigurado. May itinatago po ang lalaking yun. Oo, anak. Kaya kailangan makilala natin siya ng gusto. Palaisipan sa akin ang tungkol sa inasal ng lalaking yon. Kaya naman, may nabuo akong plano sakaling makita uli namin siya. Dahil sa muli naming pag-iikot, mapapadaan kami sa lugar ni Naaling Santina. Kaya sinadya kong doon muna kami dumaan para kumustahin ang maglola. Hindi ko rin mawari, pero para bang nagkaroon ako ng interes sa buhay ng maglola. Kaya lamang, malayo pa kami sa bahay ng mga ito nang makita ko na may kausap sa harap ng kanyang bahay, ang matandang babae. Tay, ano pong gagawin natin kina Lola Santina? Kukumustahin lang natin sila. Tay, tignan niyo po, oh. Yung kausap po ni Lola Santina. Bakit, Ping? Di ba, Tay, yan po yung lalaking mayabang na nakausap po natin kanina? Aba, oo nga no. Nandito rin siya. Ang bilis naman po niyang makarating dito. Saka, ba't kausap niya po si Lola Santina? Hindi muna kami lumapit, kundi saglit muna kaming nagkubli ng anak ko. Hinintay naming makaalis ang lalaki. Saka kami lumapit sa bahay ng matandang babae. Masaya kaming sinalubong ni Mikoy. Andito kayo uli, Ping? Oo, Mikoy. Sabi kasi ni tatay, dumaan muna kami dito. Kumusta kayo ni Mang Conrado? Ayos lang, Mikoy. Napasyal uli kayo dito, Conrado. Salamat nga pala sa tulong na binigay mo sa amin kahapon. May naipambili kami ng bigas nitong apo ko. Nako, wala ho yun, Aling Santina. Maliit na bagay ho. Ay siya nga pala. May mga nakausap ako na gusto magbenta ng sirang alahas. Gusto mo bang sabahan kita sa kanila? Aba, oo naman ho. Pero may tatanong lang po ako sa inyo, Aling Santina. Ano yon, Conrado? Kanina kasi, nakita namin na may kausap kayong lalaki. Kilala niyo ho ba siya? Oo, pero kailan ko lang din siya nakilala. Madalas nga siyang pabalik-balik dito sa bahay ko. Bartolo ang kanyang pangalan. Bartolo pala ang pangalan niya, Tay. Bakit? May problema ba kayo sa kanya? Mayabang po kasi siya, Lola Santina, eh. Oo. May kayabangan nga kung sumagot ang taong yon. Pero napagpapasensyaan ko na lang. Ano ho bang kailangan niya sa inyo, Aling Santina? At sabi niya, ay meron daw siyang hinahanap. Pero ayaw namang sabihin sa akin kung anong hinahanap niya. Kung tao ba o kung ano. Bakit sa inyo po siya nagtanong? Hindi ko nga rin siya maintindihan eh. Para bang pakiwari ko, ay nandito sa lugar ko yung hinahanap niya. Ang sabi niyo ho, hindi niyo alam kung tao ba o bagay ang hinahanap niya. Di kaya yun yung medalyon na ibinigay niyo ho sa akin? Teka, oo nga ano. Kaya lamang, hindi naman niya masabi sa akin ang derechahan. Pero paano kaya niya nalaman na may medalyon akong iniingatan? Baka naman ho naramdaman niya. Dahil nga, mukhang kakaiba yung Bartolo na yon. Kakaiba?
Ano bang ibig mo sabihin, Conrado? Napahinto ako sa aking sinabi at napaisip. Hindi ko alam kung dapat nga bang pagkatiwalaan si Aling Santina ng tungkol sa kutob namin ni Ping. Sa tunay na pagkatao ni Bartolo, mahirap magtiwala. Kaya pinili ko na muna na wag munang sabihin ang tungkol sa bagay na yon. Hindi mo na sinagot ang tanong ko, Conrado. Ano ba yung sinasabi mo? Nakakaiba si Bartolo. Kwan ho. Kakaiba po ang kanyang pag-uugali. Ganon talaga. Iba-iba ang ugali ng tao. Kaya minsan nga, mahirap talagang pakibagayan. Tama ho kayo. Kasi nga kami, sinungitan din kami ni Bartolo. Baka naman meron lang siyang pinagdadaanan. Kaya ganon ang kanyang pag-uugali. Siguro nga ho. Pero Aling Santina, kanina ho ba habang kausap niyo siya, meron ho ba siyang tinanong sa inyo? Abay, meron. At sabi niya, kung may ginawa raw kami ng apo ko kahapon, kung may bagay kaming itinapon. Hindi ko nga ba intindihan kung bakit ganon ang tanong niya sa akin. Agad na pumasok sa isipan ko ang medalyon na ibinigay sa akin ni Aling Santina. Posibleng ito nga ang tinutukoy ni Bartolo. Kung yun nga ang ibig niyang tukuyin, ba't niya hinahanap ang medalyon? Ayon kay Aling Santina, ay nakita lang niya ito sa gubat. Hindi kaya sa kanya ang medalyon na yon? Kung kay Bartolo, anong meron sa medalyon? Ilan lamang yon sa mga katanungan na lumiligalig sa isipan ko. Habang iniisip ko ang tungkol sa medalyon, ay kinalabit ako ni Ping. Sinenyasan ako ng aking anak na may sasabihin sa akin. Iniyuko ko ang aking ulo at may ibinulong siya sa akin. Ayon sa kanya, ay nakita niya sa hindi kalayuan si Bartolo. Naroon pala ito sa lugar na malapit lamang sa bahay ni Aling Santina. Bahagya kong tinapunan ng tingin ang lugar na sinabi ng aking anak. Kailangang wag mahalata ni Bartolo na nakatingin ako sa kanya. Napansin naman yun ni Aling Santina. Bakit, Conrado? May problema ba? Bago pa ako nakasagot sa tanong ni Aling Santina, ay nauna nang sumagot ang anak ko. Lola Santina, hindi pa po pala nakakalayo si Mang Bartolo. Oo nga po, Lola Santina. Nandito pa po siya. Nasaan? Wala na ba ako nakikita? Lumingon ako sa lugar na kanina lang ay kinaroroonan ni Bartolo. Kaya lamang, wala na siya roon. Hala, bigla po siya nawala. Baka nagtago. Oo nga po, nakita ko rin po siya kanina eh. Ang sabi niya ay aalis na siya. Pero teka, hindi kaya naghintay talaga siya at nagmamanman sa amin ni Mikoy? Posible po yun, Aling Santina. Pero bakit naman? Anong dahilan at bakit kailangan niyang magmanman sa kilos namin ng aking apo? Wala pong ibang dahilan, kundi sa medalyon. Pero bakit? Ano bang alam niya sa medalyon? Sa akin yon, at nakita ko lang sa may gubat. Yun na nga po, Aling Santina. Baka may kinalaman po sa medalyon ang pagmamanman niya sa inyo. Hindi niya alam na may itinatago kong medalyon. Aling Santina, hindi niyo po alam ang totoong pagkatao ng lalaking yon. Baka ramdam niya po na itinatago niyo. Bakit ikaw ba, Conrado? May alam ka ba? May kutob lang po ako, pero hindi ko yun natitiyak. Na ano, Conrado? Posible po kasing isang aswang si Bartolo. Aswang? Naku po, nakakatakot pala siya kung ganun. Pero Mikoy, hindi pa namin sigurado yun. Kaya labang, hindi malayong totoo yun. Yun din po ba ang kutob niyo? Basta nararamdaman ko, ay may kakaiba nga sa kanya. Hanggang doon na lamang. Dahil sa sinabi ni Aling Santina, ay nagkakaisa pala kami ng aming nararamdaman tungkol
sa pagkatao ni Bartolo. Kaya kailangan nating malaman yon, Aling Santina. Tama ka, Conrado. Saka dapat tayo maging maingat sa ating mga galaw. Pwede po kaming makatulong ni Mikoy. Oo nga po, Bago Konrado. Ano naman pwede niyong gawin? Susundan po namin si Mang Bartolo para malaman po namin kung sino ba talaga siya. Kaya niyo bang gawin yon? Opo, kaya-kaya. Ikaw ba, Ping? Okay lang ba sa'yo yun? Kaya mo ba? Oo naman. Kasi nga, kung totoong aswang si Mang Bartolo, kailangan makagawa tayo ng paraan para tapusin siya kagad. Dahil hindi siya titigil sa ginagawa niyang paggasik ng kasamaan. Ang mga nilalang nakampo ng kadiliman, dapat pinapatay para hindi na makapaminsala pa. Tama ka dyan, Ping. Kaya dapat magtulungan talaga tayo. Kailangan natin malaman kung sino talaga si Mang Bartolo, di ba? Oo nga. Kung gusto mo, ngayon eh. Simulan na natin. Pwede po ba, Tay? Basta't mag-iingat lamang kayong dalawa. Lola, di po ba payag din kayo? Magkasama naman kami ni Ping eh. O sige, pumapayag ako. Pero gaya na sinabi ni Conrado, kailangan doblehin nyo ang inyong pag-iingat. Bagamat may pag-aalala, ay pinayagan ko si Ping sa plano nila ni Mikoy. Gusto nilang makatulong, lalo na't meron kaming hindi magandang karanasan ni Ping. Dahil nga sa naging pagsalakay ng aswang na muntik ko nang ikapahamak. Kaya magkasamang umalis ang dalawang bata. Sa pag-alis ng dalawa ay nag-usap kami ni Aling Santina. May mga bagay pa akong kailangang itanong sa kanya. Isa pa, kailangan samahan din niya ako sa mga taong binanggit niya na nais daw magbenta ng mga sirang alahas. Nababahala pa rin ako na pinayagan ko ang aking apo. Pero alam naman po nila na dapat ho silang mag-ingat. Saka sa palagay ko, hindi maghihinala si Bartolo na magmamanman sila, lalo na't mga bata lamang ang dalawang yon. Sana nga, at walang mangyaring masama sa kanila. Aling Santina, may ilang bagay lamang po kong gustong itanong. Kung tungkol sa medalyon, Conrado, wala talaga akong masasabi sa'yo. Dahil nga, hindi naman sa akin yon. Pero, nung hawak niyo po bang medalyon, may kakaiba po ba na nangyayari dito sa bahay niyo? May nararamdaman po ba kayo kapag gabi? Aba, oo. Pero binabaliwala ko lang yon. Bakit, Conrado? May nangyari bang kakaiba sa inyo nang ibigay ko ang medalyon sa iyo? Opo, Aling Santina. May aswang na umatake sa bahay namin. Unang pagkakataon na nangyari yun sa tanang buhay ko. Iniisip mong may kinalaman ng medalyon? Yun nga po ang hinala namin. Gusto kaming patayin ng aswang na yun. Baka dahil sa medalyon. Pero, hindi naman nangyari sa akin yon. Sabi ko nga, may nararamdaman lang akong kakaiba na laging umaaligid dito sa bahay. Yun nga lang, hindi ako lumalabas kundi hinahayaan ko lang. Posibleng aswang nga yun, ano? Ganun na nga po, Aling Santina. Siguro, kaya inatake din ako. Dahil hinarap ko ang aswang at pinagtangkaan ko rin siyang patayin. Kaya nanlaban sa akin. Ang hinala ko nga ay si Bartolo yun. Dahil nakita ko ang benda sa kanyang braso kung saan ko nasugatan ng aswang na umatake sa akin. Mainam din pala na ibinigay ko na yun sa'yo. Kundi baka napatay na kami ng aswang. Kaya nga dapat kayong mag-ingat, Aling Santina. Pero dahil ako nang may hawak sa medalyon, tsak, babalik sa bahay ko ang aswang na yon. Kung ganon, maaaring mahalaga sa aswang ang medalyon. Ganon na nga po, Aling Santina. Ang naiisip ko ay dalawang bagay lamang. Maaaring may mapapala silang pakinabang sa medalyon. Pwedeng magpapalakas sa kanila bilang aswang o di kaya naman ay magiging dahilan ito para maglaho ang kanilang lahi at kapahamakan ng hatid sa kanila ng medalyon. Pero, paano naman natin yun malalaman? Hindi ko rin po alam, Aling Santina.
Aba, dapat mong malaman yun, Conrado. Para na rin sa inyong kaligtasan. Sa maikling sandali, nang naging pag-uusap namin ni Aling Santina, ay mas naging malinaw sa aming dalawa ang tungkol sa medalyon. Bagamat hindi pa rin namin batid kung para saan talaga ito, subalit kahit papano ay nagkaroon na kami ng ideya. Nagpasama na muna ako kay Aling Santina para puntahan ang mga taong sinasabi niyang magbebenta ng sirang alahas. Yun naman talaga ang pakay ko. Kaya nga lang, may ibang bagay pa akong nais malaman na siya namang napag-usapan namin. Inabot na ako ng hapon sa bahay ni Aling Santina dahil na rin sa paghihintay sa pag-uwi ni Ping at ni Mikoy. Oh, bakit ngayon lang kayo? Medyo nahirapan po kasi kami, tay, dahil kailangan namin mag-ingat at hindi makahalata si Mang Bartolo. Lihim namin siya sinundan, pero salamat na lang at hindi po siya lumalayo. Dito lang din siya nagpapaikot-ikot sa barangay Arkong Bato. Nagtatanong siya sa mga bahay-bahay. Ano namang tinatanong niya? Hindi po namin alam pero para pong meron po siyang hinahanap. Sa palagay ko, paraan niya lang yun. Kunwari merong hinahanap. Pero isa sa dahilan ng pagbabahay-bahay niya ay para humanap ng kanyang mabibiktima. Pwedeng gano'n na nga. O ano, may nadiskubre pa ba kayo? Nag-iisa lang po siya sa kanyang tinitiran at alam po namin kung saan po yun. Hindi ba niya napansin ang pagsunod niyo sa kanya? Hindi po, dahil nag-ingat po talaga kami, tay. Ang mahalaga ay alam nyo na kung saan siya nakatira. Kaya magiging madali na para sa atin na tiyakin kung may kinalaman siya sa sinasabi mong aswang, Conrado. Nang makabalik na ang dalawang bata, ay umuwi na rin kami ni Ping. Dahil naging kaibigan na namin sina Aling Santina at Mikoy, kaya babalik kami sa kanila sa mga susunod pa na araw. Sumapit na muli ang gabi. Maaga ko nang pinatulog si Ping dahil alam kong napagod din siya sa ginawa nila ng bago niyang kaibigang si Mikoy. Nang makatulog na ang anak ko, ay kinuha ko sa lumang aparador ang medalyon na ibinigay sa akin ni Aling Santina. Hinawakan ko ang tali nito ng aking kanang kamay at iniangat yon. Paulit-ulit kong sinipat kung ano nga bang meron sa medalyon na yon. Kaya nga lang, wala naman akong makitang kakaiba rito. Simple lamang ito na para bang pangkaraniwang tanso at may nakaukit na araw. Yun nga lang, may mga kakaibang letra na hindi ko alam ang ibig sabihin. Dahil marumi ang medalyon, kaya humanap ako ng basahan upang linisan ito. Paulit-ulit kong kinuskos ang medalyon. Saglit pa ay nagkaroon ng imahe ang puting usok. Nag-anyo ito na katulad ng isang tao. Teka, sino ka? Isa ka bang genie? Nagkakamali ka. Hindi ako isang genie. Dahil hindi naman ako galing sa bote. O kaya ay sa lampara. Paano kasi? Para kang isang genie. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Umbrano. Ako ang espiritu na nagbabantay sa medalyon. Ano ka mo? Espiritong nagbabantay sa medalyon? Bakit kailangan mong bantayan ang medalyon? Dahil may mahalagang ginagampanan ng medalyon. Maaari itong gamitin sa masama at maaari din gamitin para sa kabutihan. Teka, anong ibig mong sabihin, Umbrano? Pag ang medalyon ay nakuha ng alagad ng kadiliman, maaari niyang gamitin ang medalyon upang makapaggasik ng lalo pang kasamaan at kalagiman. Magiging malakas at makapangyarihan siya para gawin ang kahit na anong kabuktutan at kapahamakan ng mga tao. Subalit kung ang makakakuha nito ay nilalang na may mabuting puso at kalooban, ay maaari niyang gamitin ito para sa pagtatanggol at sa lalo pang paggawa ng kabutihan para sa kaligtasan
ng sanlibutan. Kaya pala, gusto rin itong makuha ng kampo ng dilim. Tama ka, kaibigan. At walang magagawa ang espiritong nagbabantay sa medalyon, kundi sundin ang anumang nais ng nilalang na magmamay-ari ng medalyon. At ikaw yun, Umbrano. Maaari kang gumawa ng masama kapag masama ang may hawak ng medalyon. At kabutihan naman kapag mabuting tao ang may hawak. Ganun na nga, kaibigan. At wala akong magagawa kundi ang sundin ang anumang ipinag-uutos nito. Kung ganun pala, kailangan kong ingatang maigi ang medalyon para hindi ito makuha ng kampo ng kadiliman. Nasa iyong mga kamay ngayon ang kapalaran ng medalyon. Kung para ba ito sa kabutihan o sa kasamaan. Pagkatapos ng huling sinabi ni Umbrano, ay bigla itong naging usok at bumalik sa medalyon. Ngayon ay alam ko na ang lihim ng medalyon at bakit kailangan ko itong ingatan. Batid ko na rin ang paraan upang makausap uli ang espiritu na dito ay nagbabantay. Hawak ang medalyon ay ginising ko ang anak ko na si Ping. Tay, bakit niyo po ako ginising? Sumama ka sa akin, anak. Saan po tayo pupunta? Samahan mo ko sa lugar ni Bartolo. Po, pero tay, gabi na po. Ito nga ang tamang pagkakataon para puntahan siya upang matiyak na natin kung tama ba ang ating hinala. Ganun ba? Sige po tay, sandali lang. Bumangon at agad na naghanda si Ping para ako ay samahan. Hinagilap ko naman ang aking matalas na itak na magiging sandata namin sa pagpunta sa bahay ni Bartolo, maging ang aking balisong na yari sa pilak. Tinahak namin ang kadiliman ng gabi. Salamat na lang sa binigay na liwanag ng sikat ng buwan at kahit papano ay nakatulong yon upang hindi kami mahirapan sa lugar na aming pupuntahan. Umabot din ng kalahating oras ang ginawa naming paglalakad bago nakarating sa lugar ni Bartolo. Hindi kami tuluyang lumapit sa kanyang tinitirhan, kundi nagkubli muna kami sa mga malalagong halaman na malapit sa kanyang tirahan. Tamang-tama ang dating namin dahil naroon si Bartolo. Sakto namang lumabas siya ng bahay habang nakakubli kami ng aking anak. Saglit na tumayo sa harap ng tirahan niyang kubo si Bartolo. Umingala siya sa kalangitan at tumitig sa liwanag ng buwan. Matamang nagmamasid lamang kami ng anak ko, naghihintay sa susunod na mangyayari. Pilit kong inaninag ang kanyang braso. Wala na yung benda gaya ng nakita ko siya. Posibleng gumaling na yon sa isang nilalang na may kakaibang kapangyarihan. Ay may kakayahan silang magpagaling kagad ng anumang sugat sa kanilang katawan. Unti-unti, nakumulimlim na tila nagtago ang buwan sa mga ulap. Kasabay ng pagkulimlim ng sikat ng buwan ay nakita namin ang pagbabago ng anyo ni Bartolo. Nakita namin ni Ping ang pag-iiba ng mukha nito. Naging anyo ng hayop na baboy ramo at may pagkakatulad din sa aso. Subalit ang malaking katawan ay namamalagi pero tinubuan ng makapal na balahibo. Ang mga kuko sa kamay ay humaba. Nakatingala pa rin sa kalangitan na tila sinasamba ang liwanag ng buwan. Kasabay ang atungal ay nagbigay ito ng kilabot at nanuot sa aming katawan. Subalit gaya nga ng dapat mangyari, ay dapat maging malakas ang aming loob. Sa nasaksiang namin yon, ay napatunayan namin ni Ping na si Bartolo nga ang aswang na sumalakay sa amin. Maaaring may mga kauri pa siya na nagkukubli lamang. Tay, ano pong gagawin natin? Dito lang muna tayo, anak. Hindi tayo aalis. Pero tay, mukhang aalis na po ang aswang na si Bartolo. Maaaring sa bahay natin ang punta niya. Po, bakit po sa atin? Para kunin ang medalyon dahil malaki ang magiging pakinabang niya kapag dapa sa kanya yon. Ramdam niyang ibinigay yun sa atin ni Aling Santina. Pero tay, wala sa bahay natin
Yung medalyon. Di ba po dala-dala niyo po yun? Tama ka. Dahil hindi ito maaaring mapunta sa isang masamang nilalang na kagaya niya. Hanggang sa nakita na namin na umalis na ang halimaw na si Bartolo. Liim kaming sumunod ni Ping sa pupuntahan nito. Tama nga ang aming hula. Nagtungo ito sa aming bahay. Tay, tignan niyo. Pumasok po siya ng bahay natin. Hayaan mo siya. Wala naman siyang makikita dyan. Dahil hawak ko ang medalyon na kailangan niya. Bigo na lumabas ng bahay ang aswang na si Bartolo. Nasa mukha nito ang galit at pagkadismaya dahil wala siyang nakitang anuman sa loob ng bahay namin. Dahil taglay ko ang medalyon, bumulong ako dito para humingi ng tulong. Kasama ang lakas ng loob, humarap ako sa aswang. Ako ba ang hinahanap mo, Bartolo? Talagang pinahihirapan niyo ko. Oh, at huwag kang umasa na makukuha mo medalyon na hinahanap mo. Tama nga pala ang kutob ko. Nasa iyo ang medalyon. Ibinigay sa akin ni Aling Santina. Ang walang iyang matandang yon. Nagagalit ka sa kanya dahil hindi niya sa iyo ibinigay, ganun ba? Oo, dahil para sa akin yan. Hangal ka ba? Paano magiging para sa iyo ito? Dahil ako ang dapat na magmay-ari niyan. Nawala yan ng aking ama sa gubat. Pero hindi pa rin ito nararapat mapunta sa mga katulad ninyo. Dahil gagamitin mo lamang ito para sa lalo nyo pagkasamaan. Sinong may sabi sa'yo? Hindi mo na kailangan pang malaman. Alam ko na ang lihim ng medalyon. Kaya hindi mo ako maluloko, hayop ka. Kapag hindi mo ibinigay sa akin yan, lalo lang kayo mapapahamak ng iyong anak. Huwag mo akong takutin, Bartolo. Dahil matagal na akong takot. Oo nga. Hindi kami natatakot sa'yo. Aswang ka! Matapang na bata. Baka gusto mong ikaw ang una kong pisain. Ang yabang mo. Ano ako, nana? Pipisain mo? Hoy! Wag ako! Hindi mo kami kaya! Ang lakas ng loob mo. Gusto mo talagang subukan kung hanggang saan ang pasensya ko. Wag na wag mong sasaktan ng anak ko. Magkakasubukan talaga tayo. Gagawin ko ang kahit na anong gusto ko. Wala kang pakialam at wala kang magagawa. Lumundag ng mataas si Bartolo patungo sa kinaroroonan namin ng aking anak na si Ping. Handa niyang atakihin ang aking anak. Ang sabi ko sa'yo, wag mong pakikialaman ang anak ko! Agad akong humarang upang hindi niya masaktan si Ping. Hawak ko ang aking matalas na itak at inundayan ko ng sunod-sunod na taga ang aswang. Kaya nga lamang, mabilis ang aswang at nagagawa niyang iwasan ang bawat haribas ko ng itak. Mahusay ka palang tumaga sa hangin. Pinagtatawanan mo ba akong hayop ka? Oo, dahil tumataga ka sa wala. Mapapagod ka lang yan. Yun ang akala mo. Hindi ako mapapagod dahil tutulungan ako ng dala kong medalyon. Kaya pala mayabang ka at malakas ang loob dahil umaasa ka sa tulong ng medalyong ipinagyayabang mo. Tama ka. Dahil alam ko na hindi niya ako pababayaan. Akala mo lang yun. Pero ang totoo, hindi sapat ang tulong ng medalyon na inaasahan mo para magapi mo ko. Hindi ako naniniwala sa iyo, halimaw ka. Kailangan ng orasyon ng medalyon na yan para magamit mo ang kanyang lakas mula sa espiritong tagabantay. Kikilos lang ang espiritu sa pamamagitan ng orasyon na ako ang nakakaalam mula sa aking mga ninunong aswang. Nagtaka ako sa sinabi ni Bartolo dahil walang sinabing ganoon si Umbrano. Hindi niya sinabi ang tungkol sa orasyon. O ano? Natahimik ka? Ngayon, nagdadalawang isip ka na ba?
Walang silbi sa'yo ang medalyon dahil hindi mo alam ang tamang orasyon. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Gusto mo lamang akong linlangin. Bibigyan kita ng pruweba para maniwala ka. Kitang-kita ko na lumuhod ang aswang at may inusal ito. Estimtim sepis, partides cremesto, artiro! Bigla kong naramdaman ang paggalaw ng medalyon na nasa loob ng bulsa ng aking pantalon. Hinawakan ko ang aking bulsa dahil ramdam ko na ibig lumabas ng medalyon. O ano? Naniniwala ka na ba sa akin? Nagkaroon na ng bisa sa medalyon na hawak mo ang aking orasyon. Kaya ako ang susundin ng espiritong nagbabantay dyan. Hindi totoo ang sinasabi mo. Nakita ko ang paglapit ng aswang na si Bartolo para atakihin ako. Pero inihanda ko ang aking hawak na armas at hinarap ko siya. Inulan ko ng taga ang paglapit ng aswang. Subalit hindi rin siya nagpaawat. Gamit ang kanyang mahahabang kamay na may matutulis na kuko, ay pilit na dinadakma ang aking braso upang pigilan ako. Ramdam ko pa rin ng mga sandaling yun ang pilit na kumakawala na medalyon sa loob ng aking bulsa. Pero pinigilan kong makalabas yun dahil mas delikado kung makukuha ito ng aswang na si Bartolo. Walang magawa ang anak kong si Ping. Hindi rin niya alam kung paano ko tutulungan. Sa patuloy na pakikipaglaban ko kay Bartolo, ay hindi ko naiwasan ang ginawa niyang pag-atake. Bumaon ang matutulis na kuko ng aswang sa aking dibdib at lumikha yun ng pahabang sugat kasabay ng pagkapunit ng suot kong t-shirt. Nakita kong natatakot na si Ping. Maya-maya ay nagsalita ito at ginaya niya ang orasyon na sinabi kanina ni Bartolo. Estemtem sepes, portedes cremeso, artemo! Muling nagpumiglas ang medalyon sa loob ng aking bulsa. Dahil sa sakit ng sugat sa aking katawan, ay hindi ko na nagawang pigilan ang medalyon. Naramdaman ko na lamang na lumabas ito mula sa bulsa ng aking pantalon. Lumutang yun sa ere at lumabas ang puting usok at nag-anyong tao. Ang espiritong tagabantay. Narinig ko ang pagtawag mo. Anong kailangan mo sa akin? Umbrano, tulungan mo ko. Dapat kong tapusin ang aswang na yan. Hawakan mo ang iyong armas at tutulungan kita na patayin siya. Nahihirapan ako dahil sa malaking sugat sa aking dibdib. Subalit, pinilit ko pa rin ang sarili ko. Kaya lamang, bago pa ako nakakilos, ay nagmamadaling tumalilis si Bartolo. Tay! Tumatakas po ang aswang! Bumalik ka rito, Bartolo! Huwag kang duwag! Bumalik ka rito at magtuos tayo! Tay! Wala na po siya! Nakatakas na siya! Natakot siya dahil alam niyang nasa panganib na ang buhay niya. Umbrano, hindi mo sinabing may orasyon na kailangan para gumana ang bisa ng medalyon. Nakasulat sa medalyon ng orasyon. Mababasa ito roon. Dapat itong banggitin kapag nangangailangan ng tulong. Kanina, si Bartolo ang bumanggit ng orasyon. Pero, nakontrol yun nang ulitin ng anak ko. Kaya tama ang ginawa ng anak mo. Na bago niya ang dapat sanay masamang plano niya sa medalyon. Noon ko lang naintindihan ang lahat. Orasyon pala ang nakasulat sa medalyon. Kaya lamang, hindi ko yun kayang basahin. Pero ngayon ay alam ko na at memoryado na ng anak kong si Ping. Kaya't magagamit na namin ito. Dahil hindi na namin kailangan si Umbrano at wala na si Bartolo. Kaya ang espiritu ay unti-unti nang bumalik sa medalyon. Naramdaman ko naman ang pananakit ng sugat sa katawan ko. Tay! Patuloy po ang pagdurugo ng sugat niyo.
Kailangan na natin umuwi, anak. Nanghihina na si tatay. Inalalayan ako ni Ping hanggang sa makauwi kami. Kaya lamang, hindi alam ng anak ko kung paano gagamutin ang aking sugat. Kaya, tinuruan ko na lang muna siya na talian ang katawan ko para maampat ang pagdurugo ng may sugat. Tay, kailangan ko po kayong magamot, pero hindi ko po alam kung paano eh. Teka po hihingi na lang po ako ng tulong. Kanino kayo hihingi ng tulong? Pupuntahan ko po si Lola Santina. Sa kanya po ako hihingi ng tulong, Tay. Tiyak marunong pong panggabot yun. At alam niya po ang kanyang gagawin para po tulungan kayo. Hindi ko na pinigilan pa ang anak ko na si Ping sa kanyang naisip na gawin. Tama nga naman na maaari siyang humingi ng tulong kay Aling Santina. Aba, bakit, Ping? Ano ba nangyari? Lola Santina, tulungan niyo po ang tatay ko. May malaki po siyang sugat sa dibdib. Kagagawan po ng aswang na si Bartolo. Hala, tama pala. Talaga nga palang aswang siya. Lola, tara na po. Puntahan na po natin si Mang Conrado. Tulungan po natin siya. Oo, Bikoy. Kukunin ko lang ang ilan kong gamit. Saka hahanap din tayo ng halamang gamot habang patungo sa bahay nila. Opo, Lola. Tutulungan ko po kayo sa paghahanap. Tara na po. Kailangan po magamot si tatay. Baka po kung anong mangyari sa kanya eh. Kahit masakit ang katawan ko dahil sa mga sugat sa dibdib ko, ay nagawa ko pa rin makaidlip. Nagising na lamang ako nang dumating si Ping. Kasama na nga niya sina Aling Santina at Mikoy. Kumusta na ang pakiramdam mo, Conrado? Eto po, nangihina po ako. Masyadong malaki ang sugat sa dibdib mo. Nalikha ng matutulis na bagay. Lola Santina, kuko po ng aswang ang may gawa po ng sugat na yan. Inutusan ni Aling Santina si Ping para magpakulo ng tubig para linisin ang aking sugat. Ipinadurog naman kay Mikoy ang halamang gamot na ilalagay sa aking sugat. Mabilis na kumilos ang dalawang bata nang maihanda na ang mga kailangan ni Aling Santina para linisan at gamutin ang sugat ko sa katawan. Ay ginupit na rin ito ang suot kong damit. Nilinisan niya ang katawan ko para mawala ang mga dugo. Saka inilagay ang dinurog na halamang gamot sa akin sugat. Tinalian din niya yon ng ginupit na tela para hindi matanggal ang mga dinurog na halamang dahon na inilagay niya sa sugat ko. Napansin ko rin na may ikinuskos si Aling Santina sa itaas na bahagi ng aking dibdib na malapit sa aking balikat. Ayaw matanggal ng dumi. Hindi po dumi. Ang pilit niyo pong tinatanggal, Aling Santina. Ano ba ito? Itim na balat po yan na hugis puso. Kaya hindi po yan matatanggal kahit anong gawin niyo. Oo nga po. Katunayan nga po may ganyan din po ako sa dibdib ko eh. Heto po parang puso din. Pero mas maliit lang po. Hindi po kagaya nung kay tatay. Napansin kong natigilan si Aling Santina habang nakamasid sa akin. Maging sa balat ng aking katawan. Hindi ko mawari kung nagtataka ba siya na tila nangingilid ang mga luha. Subalit, wala naman siyang sinasabi. May problema po ba, Aling Santina? Wala, Conrado. Sige na, magpahinga ka na. Nalagyan ko na lang gamot ang sugat mo. Kaya wala ka nang dapat na ikabahala. Siya nga po pala. Tungkol po sa medalyon na ibinigay niyo po sa akin. Yung po ang dahilan kung bakit nakaligtas kami ni Ping sa pag-atake ng aswang. Kaya nga lang, nagawa pa rin po niya na sugatan ako. Ang mahalaga ay nakaligtas kayong mag-ama. Tama po kayo, Aling Santina. Pero alam ko po, nababalikan kami ng aswang na yon. Dahil hindi siya papayag na hindi kami napapatay at hindi nakukuha ang medalyon. Interesado talaga sa medalyon si Bartolo. Tama po kayo. Dahil siyang namumuno sa mga aswang. Siguro, tinitiyak muna niyang makukuha ang medalyon bago niya isama dito ang iba pa niyang kauri upang tuluyang pagharian ang lugar na ito. Hindi tayo dapat pumayag na gawin niya yon. Mahirap kung mag-ahari ang kadiliman sa lugar na ito.
pare-pareho tayong mapapahamak kapag nagyari yon. Huwag kayong mag-alala, Aling Santina. Hindi namin hahayaang mangyari ang bagay na yon. Lalo na't alam ko na kung paano gagamitin ang medalyon. Pagkatapos akong gamutin, ay nagpaalam na si Aling Santina at si Mikoy. Pero panay ang bilin sa amin kung ano ang mga dapat gawin. Nangako rin siya na babalik kinabukasan. Nakita ko rin na tila nagpahid ng kanyang mga mata si Aling Santina pagkaraang magpaalam. Tay, ano po nangyari kay Lola Santina? Umiiyak po ba siya? Kasi nakita ko po na nagpunas po siya ng kanyang mga mata eh. Para pong may luha eh. Hindi ko rin alam, anak. Siguro naawa lang siya sa akin. Siya nga pala, anak, Ping. Pagsapit ng gabi, humanda ka, ha? Hindi tayo maaaring magpakampante. Galit ang aswang nang iwan tayo kahapon dahil nabigo siyang patayin tayo. Kaya maaaring bigla siyang magpakita at sugurin tayo dito. Hindi po magtatagumpay yun, Tay. Pangako. Lalo na po ngayong alam ko na po ang orasyon sa medalyon. Maigi na lamang pala at natandaan mo ang orasyon. Ang galing mo. Madali lang naman pong tandaan, Tay. Kaya hindi niya makukuha sa atin ang medalyon. Tayo po ang tutulungan ng espiritong nagbabantay sa medalyon. Sa atin po susunod si Umbrano. Yun naman talaga ang dapat na mangyari, anak. Dahil kasamaan lamang ang ipag-uutos ni Bartolo kay Umbrano. Hindi natin hahayaang mangyari yun. Subalit nang lumipas na gabi, ay walang gumambala sa amin na aswang. Wala ang aswang na inaasahan naming babalik para atakihin kami. Inasahan ko rin na babalik sa lugar namin si Aling Santina gaya ng ipinangako. Kaya lamang hindi sila dumating. Nabahala naman ako dahil sa pangyayaring yon. Pupuntahan po natin si Lola Santina, Tay. Oo, anak. Hindi kasi ako mapalagay. Pero may sugat pa po kayo, Tay. Baka kung ano po mangyari sa inyo. Kaya niyo po ba? Okay na ako, anak. Kaya ko ang sarili ko. Sa kasabi nga ni Aling Santina, nalagyan niya na ng gamot to at gagaling na rin kagad. Dahil sa pag-aalala, ay nagpunta kami sa bahay ni Aling Santina. Inabutan namin doon si Mikoy na umiiyak. Oh, best friend Mikoy, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba, Mikoy? Sabihin mo. Magkonrado, Ping, ang Lola Santina ko nawawala. Pagising ko wala na siya rito. Tapos nakabukas sa bahay namin. Ang ilang gamit ni Lola, nagkalat din. Hindi kaya umalis ang lola mo? Hindi po niya ako kayang iwang mag-isa, Mang Conrado. Kahit hindi po ako tunay na apo ni Lola Santina, alam ko pong mahal na mahal niya ako. Kung wala rito ang lola mo, anong pwedeng dahilan? Baka tinangay siya ng aswang Anak ng putya. Si Bartolo? Siguro po. Posibleng tama kami, Koy. Lalo na't galing kay Lola Santina ang medalyon. Baka nagalit sa lola mo dahil sa akin yung pinagkatiwala. Tulungan niyo po ako, Mang Conrado. Hindi ko po makakayang may masamang mangyari kay Lola Santina. Mahal na mahal ko po siya. Saka sabi niya po sa akin, hindi pa siya maaaring mamatay hanggang hindi natutupad ang pangarap niya. Pangarap na ano? Na makita po ang kanyang anak na inilayo po sa kanya ng kanyang asawa nung maliit pa ito. Sandali lang po, may nakatago po sa lumang larawan ng anak niya na 4 na taong gulang pa lang. Kinuha ni Mikoy ang lumang larawan na sinasabi nito upang ipakita sa akin. Nakaramdam ako ng panginginig nang makita ko ang larawan. Pamilyar sa akin ang larawang yon dahil nakita ko na rin yon nung nagkakaisip na ako. May kaparehong kopya ang larawan na akin ding itinatago. Teka, totoo ba ito? Opo, Mang Conrado, totoo pong picture yan ni Lola Santina at ng anak niya nung maliit pa yun.
Tay, bakit po? Ano po nangyayari sa inyo? Para pong naiiyak po kayo. Anak, si Aling Santina. Siya ang taong matagal ko na rin hinahanap. Siya ang nanay ko. Siya ang lola mo. Po, totoo ko po siyang lola. Oo, anak. Kaya nga pinili kong trabahong bumibili ng mga sirang alahas. Para nakakarating ako kung saan-saan lugar. At paraan ko na rin yun. Para makita ko ang aking ina. Pero nakita ko na pala siya. Hindi ko nga lang siya nakilala kagad. Dahil malaki na ang ipinagbago. Dahil matanda na siya. Kayo po pala ang anak na lagi ikinikwento sa akin ni Lola Santina. Kaya lang, bakit hindi niya po kayo nakilala? Dahil maliit pa lang ako nung magkahiwalay kami, Mikoy. Inilayo ako ng tatay ko. Dahil sa problema na hindi nila napagkasunduan. Bigla kong naalala ang mga sandaling ginamot ako ni Aling Santina kung paano niya ako tinitigan at pinagmasdan ang balat sa dibdib ko na malapit sa balikat. Maaaring may naalala siya nang makita yon, kaya lamang hindi niya nagawang ipaalam sa akin sa kung anumang kadahilanan. Mang Conrado, kung nanay niyo po si Lola Santina, mas lalong dapat natin siyang makita. Oo, Mikoy. Hahanapin natin siya. Kung siya'y tinangay ng aswang, posibleng naroon po siya sa lugar ni Mang Bartolo. Kaya hindi na nga kami nagsayang pa ng oras. Kasama ko ang 2 bata ay nagpunta kami sa bahay ni Bartolo. Hapon na ng mga sandaling yon. Tahimik ang lugar. Walang ingay na anumang maririnig. Hindi muna kami lumapit sa bahay, kundi na malagi kami sa di kalayuan kung saan ay natatanaw ang kubo ni Mang Bartolo. Maghihintay kami roon na kumagat ang dilim. Kaya nang nagsimula ng dumilim ang paligid, ay marahan kaming lumapit sa bahay. Agad naming narinig ang hikbi ng isang babae. Kasunod ay ang pagsasalita nito. Si Aling Santina ngayon. Siya ang kumuha sa matandang babae. Pakawalan mo ako, Bartolo. Ano bang kailangan mo sa akin? Hindi ka pa naaawa sa matandang kagaya ko. Pwede ba tumigil ka ng tanda? Ano bang awan sinasabi mo? Dinala kita rito dahil kailangan kita. Matanda na ako, Bartolo. Ba't kailangan mo pa akong pag-interesan? Hindi ba pwedeng yung mga bata na labang? Hangal! Siraulo tong matandang to. Ano man sinasabi mo? Hindi kita pag-iinteresan gaya ng nasa isip mo. Dinala kita dito dahil gagamitin kita laban dun sa mag-ama. Kay Conrado at kay Ping. Oo, tama ka. Malaki ang atraso sa akin na mag-amang yun. Kaya kailangan mawala sila sa landas ko. Nanggigigil ako sa kanila. Muntik na ako matodas dahil sa mag-amang yun. Hindi pwede. Hindi ako makakapayag na may gawin kang masama sa kanila. Ako ang makakalaban mo. Aba, gusto mo pa talagang pagtanggol sila, ha? Sa tingin ko kasi, mahalaga ka sa kanila. Kaya para makuha ko ang medalyon sa kanila, gagamitin kita. Ibibigay nila sa akin na medalyon o gugutay-gutayin kita at ipapakain sa mga kauri kong aswang na sabik sa laman ng tao. Sige, gawin mo na gusto mo. Patayin mo na ako. Gutay-gutayin mo na ako pero hindi ako papayag na makuha mo medalyon sa kanila. Lalo na, ansaktan mo silang mag-ama. Dinig na dinig namin ang naging pag-uusap ni na Bartolo at ni Aling Santina na siya palang hinahanap kong ina. Gusto niyang protektahan kami ni Ping. Alam na rin niya na ako ang kanyang anak, kaya handa niyang itaya ang kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Tay, ano pong gagawin natin? Baka po patayin ni Mang Bartolo si Lola. Hindi ko hahayaan na mangyari yun, anak. Ililigtas natin siya. Kaya nga narito tayo para kunin siya sa kamay ng hayop na aswang na yan. Dahil madamo sa kamay mga tuyong dahon at siit na sanga ng puno ang aming inaapakan, ay lumikhayo ng ingay
na narinig naman ni Bartolo. Ano yun? May ibang tao. Palagay ko'y sila na ang hinihintay ko. Maaaring ang mag-ama na yun at gusto ka nilang iligtas. Nakikiusap ako sa iyo, Bartolo. Huwag mo sila sasaktan. Kung ang medalyon ang kailangan mo, sasabihin ko sa kanila na ibigay na lamang sa iyo. Basta't mangako ka lang na pababayaan mo na kami. Gawin mo muna bago ko magtiwala. Pero mangako ka, Bartolo. Mangako ka muna. Ang dami mo sinasabi. Halika, tanda. Lumabas tayo ng kubo para makita kanila at kung paano kita gutay-gutayin kapag nagmatigas sila at hindi pumayag na ibigay ang medalyon. Lumabas ng kubo si Bartolo. Habang hatak-hatak niya si Nanay Santina. Wala siyang awa sa matanda. Huwag kayong magtago riyan, mga hangal. Ito ba ang kailangan nyo? Kaya kayo nandito? Tignan niyong maigi ang matanda na to. Kapag di kayo pumayag sa gusto kong mangyari, may paglalagyan siya. Lumantad na rin ako, pero sinabihan ko ang dalawang bata na huwag magpapakita. Mas mainam na nagkukubli sila para maaari silang kumilos habang kaharap ko si Bartolo. Pakawalan mo siya, hayop ka. Huwag mo siya sasaktan. Ibigay mo muna sa akin ang medalyon. Dahil kailangan ko yan. Matagal nang inaasam-asam yan ng aming mga kauri. Kaya mahalaga yan sa amin. Sige, ibibigay ko to sa'yo. Pero bitiwan mo muna si Aling Santina. Ano ko, tanga? Mauna kang ibigay ang medalyon. Nakipagmatigasan ako kay Bartolo hanggang sa biglang nagbago ang kanyang anyo. Naging halimaw si Bartolo. Hayagan niya nang ipinakita sa amin ang kanyang pagiging aswang. Natatakot na nagpupumiglas si Aling Santina habang hawak ni Bartolo. Isang sakmal ko lang sa matandang ito. Matatapos na ang maliligayang araw niya. Nasa gipit na akong kalagayan. Maaari nga niyang gawin ang kahit na ano sa aking ina. Kaya hinawakan ko ang medalyon na isinuot ko sa aking leeg. Kanina pa, habang nakakubli kami. Kasabay nun ay ang pag-usal ko ng orasyon na akin na ring natandaan. Agad na lumabas ang espiritong tagabantay na nasa anyo ng isang usok. Andito na ako. Kailangan mo ba ang tulong ko, kaibigan? Oo, Umbrano. Kailangan ko tulong mo. Tulungan mo akong magapi ang aswang na tumangay sa aking ina. Nakita ko ang kakaibang reaksyon ni Aling Santina nang sabihin ko ang salitang ina. Tama nga ako. Ikaw nga ang aking anak. Ikaw ang anak ko, Conrado. Opo, inay. Kaya nandito ako para iligtas kayo. Alam ko na rin po ang totoo dahil sa larawang ipinakita sa akin ni Mikoy. Mag-iingat ka, Conrado. Alam kong magagawa mong tapusin ang aswang na si Bartolo. May kadramaan pa palang mangyayari, ha? Pero hindi ko hahayaan na maging happy ang ending ng dalawa. Dahil ayokong maging masaya ang mga tao. Ang gusto ko'y makitang nagdurusa sila at namamatay. Pagpapalakas ang tanging magagawa ng espiritu mula sa medalyon. Kaya ako pa rin ang siyang dapat kumilos. Kinuha ko ang itak na nakasabit sa aking bewang at hinarap si Bartolo. Sige na, harapin mo na ang aswang at ako na ang siyang bahalang umalalay at tumulong sa iyo. Sinugod ko si Bartolo. Ganun na lamang ang pagtataka ko dahil naging mabilis ang bawat galaw ko. Nagawa ko ring lumutang sa ere papalapit sa kinaroroonan ni Bartolo. Yun ang tulong na ibinigay sa akin ni Umbrano. Kaya nga lamang, mautak ang aswang dahil ginawa niyang pananggalang ang aking ina. Ito ang iniharap niya sa gagawin kong pagsugod. Kaya napaurong ako dahil mapapahamak ang nanay ko kapag itinuloy ko ang pag-atake na yon. Ngunit ang hindi alam ni Bartolo,
ay nagawa ng makagapang sa damuhan ng 2 bata patungo sa kanyang kinaroroonan. Nakita ko ang paglapit ni Ping at Mikoy papunta sa lugar ni Bartolo. Kapwa may hawak na mahabang kahoy ang mga ito. Pangkaraniwang kahoy lamang ang hawak nila. Pero sa tulong ng kapangyarihan ni Umbrano ay maaaring magkaroon ito ng hindi pangkaraniwang lakas. Magkatulong na inihataw ng 2 bata ang hawak nilang kahoy sa aswang. Wala itong kamalay-malay na nasa likod na niya ang panganib. Paulit-ulit na inihataw nila ang hawak na kahoy. Hindi makapaniwala ang mga bata na agad na nabuwal si Bartolo sa ginawang pagpalo sa katawan nito. Naging matigas na katulad ng bakal ang kahoy na ginamit ng 2 bata sa tulong ng espiritong bantay na si Umbrano. Mga hayop kayo! Hindi ito maaari! Hindi niyo ako pwedeng linlangin! Magbabayad kayo sa akin! Kasunod noon ay sumigaw ng malakas si Bartolo. Kasabay ng pagsigaw ni Bartolo ay may mga aninong lumitaw mula sa dilim. Ang mga ito ay nagkaroon ng buhay at naging aswang na kauri ni Bartolo. Lahat ay nagulat sa biglang pagdating ng mga kakaibang nilalang. Subalit, nakahanda ako at ang 2 bata. Ginamit ko ang aking matalas na itak. Ginamit naman ni Ping at Mikoy ang mahabang kahoy. Nakaalalay sa kanilang mga galaw si Umbrano at sinasabayan ko yun ng pag-atake sa mga kalabang aswang. Umaatikabong labanan ang nangyari sa pagitan namin at ni Bartolo. Ganon din naman sa mga aninong naging aswang kontra sa 2 kabataan. Bawat isa ay buong tapang na nakipaglaban. Hindi makikita sa kanila ang takot. Samantala, nagmamadaling lumayo si Inay o si Aling Santina habang patuloy ang labanan. Kailangang iligtas niya ang kanyang sarili dahil sa tulong ni Umbrano ay nakita ng 2 bata na unti-unting nauubos sa mga aswang. Sugatan naman si Bartolo dahil sa talas ng aking itak. Saglit pa ay hindi na ito makatayo at tuluyang humandusay hanggang sa ganap ng malagutan ng hininga. Puro ka lang palayabang, Bartolo. Ngayon, wala nang makikialam at maghahangad sa medalyon. Tama ka. Dahil maging akong tagapagbantay ng medalyon, ay hindi papayag na mapunta ito sa kadiliman. Kailangan ko nang umalis, kaibigan. Hanggang sa muling pagkikita. Salamat, anak. Maraming salamat at ligtas tayo. Hindi ko makakalimutan ang sandaling ito. Natapos na ang matagal ko ng paghahanap. Natagpuan na din kita, aking anak. Matagal ko na rin pong inaasam na mangyari ito, Nay. Ang makita at makasama kayo. Ang medalyon, ito pala ang magiging dahilan para matupad ang matagal ko ng pangarap. Ang makita kitang muli. Patawad, anak, dahil iniwan kita. Hindi ko rin gustong gawin yon. Kaya lamang, magulo ang pagsasama namin noon ng tatay mo. Hindi niyo po kailangan magpaliwanag, Nay. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Ang mahalaga po ngayon ay nakita ko na po kayo at makakasamang muli. May panahon pa para sa bagong simula. Isang matamis na ngiti ang nakita ko sa mga mata ng nanay ko. Masaya rin ang 2 bata. Napunan ang puwang na matagal ko nang nararamdaman sa aking dibdib. Kasama ko na ngayon ang taong matagal kong pinapangarap na makita. Ang medalyon naman at ang aswang. Sila ang naging dahilan para makasama kong muli ang aking ina. Kapag may mga bagay tayong nais mangyari, huwag tayong susuko. Gawin natin ang lahat ng paraan dahil sa dulo, tiyak na ito ay magkakaroon ng katuparan para sa inaasam nating kaligayahan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay may nakuha po kayong aral sa aking karanasan. Mabuhay po tayong lahat at pagpalain pa ng puong
may kapal.